Ang pag-uusapan nating topic ngayon ay yung nangyaring Senate hearing kanina, which is headed by Senator Risa Hontiveros at Senate President Sherwin Gatchalian. Maraming interesting na napag-usapan kanina sa hearing. Isinadya ng mga targeted suspects, yung process ng kanilang pag-groom, at kung paano sila napunta dito sa Pilipinas. Pero mas magfo-focus ako doon sa proseso kung paano nga ba sila napupunta sa mga very dangerous na content which could lead them to being radicalized. Pero maganda maging klaro muna sa atin kung ano ba ibig sabihin ng radicalization. Basically, radicalization is the psychological and social process by which an individual adopts increasingly extreme political, social, and religious ideals. So, sa madaling salita, ito yung mga tao na napukpok sa kanilang isang specific fundamental ideology na kung saan doon na umikot ang kanilang buhay to the point of even justifying harm, justifying violence, and justifying the murders of people or even an ethnicity. Yan yung process of radicalization. Ngayon, pag i-apply natin siya dito sa Pilipinas, very relevant siya. Kasi back then, to be radicalized, kailangan talaga lang sa mga physical spaces. Kailangan talaga makita ng groomer or yung suspect, yung mga tao, para ma-groom nila towards a specific ideology. Pero ngayon dahil nasa social media na tayo na kung saan ang kabataan ay mas vulnerable sa mga ganitong klaseng influences, ay mas madali na para sa mga bad actors para lapitan ang mga kabataan o ang mga vulnerable na individual sa lipunan natin. Ngayon, sino ba ang madalas na target ng mga ganitong klaseng actors? Nag-agree ako doon sa Senate findings na ang pinaka-target nila ay yung mga mentally vulnerable. Ano ba ang ibig sabihin nun? Mentally vulnerable ibig sabihin ay yung mga tao may pinagdadaanan na mabigat sa kanilang material experience sa lipunan. Posible na socially isolated sila, posible na victim sila ng bullying, posible na ito yung mga tao na mas comfortable sa na mag-isa sila, at yung kanilang outlet lang ay yung mga social media spaces or mga gaming platforms kung bata ka. At very dangerous na loop ito. Kasi nga, uulitin ko na maraming kabataan ngayon ang mas nahuhumaling maglaro sa loob ng kanilang bahay kasi wala silang maayos na espasyo para tuklasan ang kanilang kabataan sa mga physical spaces. Dahil kulang tayo sa third spaces, kulang tayo sa mga green spaces, kaya yung mga magulang dahil sa dangers ng kalsada ay mas nakukumpel sila na pabayaan ng mga anak nila o mga bata na explore ang kanilang process of socialization sa mga online platforms without even having a strong social foundation on what should not be done sa online platforms at kung ano mga appropriate or ethical actions na dapat gawin nila. One specific danger of the internet, specifically in social media and gaming platforms, is the unsolicited power and influence of algorithms. Basically, algorithms are the encoded data preferences derived from the users of the internet or social media platforms or any internet platform. So basically, when we click on things such as like, shares, react, or things that we watch, it is encoded in a specific data point, and the computer processes this and it spits out recommendations that are related to the original content that we watch. However, there are some cases where the algorithm associates certain titles, certain terms, where it falsely predicts the needs and wants of the user. Kaya minsan may makikita tayo na pag nag-click tayo ng specific na content, let's say gaming content about Roblox, bigla kang pupunta sa true crime documentaries. Kasi doon sa unang pinanood mo, possible na baka ang mayroong specific term na binanggit about true crime or crime, kaya yung internet mag-i-split siya ng possible recommendation na gusto mo even though labas talaga yun sa habitual preferences mo. Sa nabasa kong book na The Machine Habitus, ang tinatawag sa concept na ito ay yung nudging. Wherein hindi pa talaga ganun ka-perfect ang algorithm system
at mababang integration nito sa mismong needs and wants ng user niya, ay magre-recommend siya o mag-i-spit out siya ng somewhat parallel pero not totally perfect na recommended content sa pinanood mo. Even though it's not aligned to your own needs or wants or preferences. Ang tinawag ng author dyan is yung nudging, wherein it tries to transform the habitual preferences of the user of the algorithm. Now, from their specific wants or needs, dahil nagkaroon ng isang maling term na nabasa yung data point, ay magre-recommend siya ng mga ibang content na related doon. At sinubukan ko tong theory na ito. Now, panoorin nyo to na kung paano ako scurry around a perfectly clean YouTube account at makikita nyo na from a specific search na Roblox, ay makikita nyo, pupunta ako bigla sa iba't ibang mga recommendations ng algorithm even though hindi naman ayun yung preferences ko. So, ito isang magandang halimbawa ng malinis na YouTube account na hindi pa nakukuha ng prior data. So, susubukan natin kung may power pa talagang algorithm to shift the interest of people based dun sa mga existing videos na pinanood nila. Ipa-fast forward ko na ang video na to para mas mabilis nyo makita yung proseso kung paano nga ba nangyayari yung pagtulak ng algorithms. And dito, kitang-kita nyo from Roblox at ilang mga clicks lang, around 5 minutes of clicking sa mga recommended ng YouTube, ay pumasok na tayo sa horror algorithm na kung saan nauso ang mga slasher videos, slasher movies tulad ng Chucky. At makikita nyo sa sunod-sunod na mga recommendations ay mas magiging darker na yung magiging recommended na video. And mula dito, makikita na pumasok na sa mga online conspiracy, mga videos pertaining to true crime, at mga serial killer related videos or mods sa mga video games that could easily be the backdoor for bad actors. Ngayon, nakita nyo na from a simple Roblox search sa YouTube, i-click lang ako ng click ng mga recommended at napunta ako sa mga horror content, conspiracy content, at pag tinuloy-tuloy mo pa, pupunta ka na talaga sa mga dangerous internet rabbit holes na laman ng mga bad actors. And especially if bata ka na very attracted ka sa mga flashy thumbnails at kung maglalaro talaga sila ng Roblox, detect ng phone nila yan at ayun ang i-recommend sa kanila. Kaya, sa panahon ng social media, ay nagkaroon talaga tayo ng plurality of communities. May mga tao nakikita yung nakaka-relate sa atin, sa ating mga kanyang-kanyang kahirapan or mga success. Pero dahil nga nasa public domain lahat yan, ay pwede mapasok yan ng mga nagpapanggap na mga part ng community. Pero nandun talaga para mag-groom. Especially for example, in certain Facebook groups na for self-support sa mga taong may pinagdadaanan. Then papasokan nyo ng mga ideological predators kasi aware sila na yung mga tao na yun ay nasa vulnerable state. So yes, nagkaroon tayo ng stronger connection for communities, while at the same time mas naging vulnerable to for bad actors to enter these communities and be predators or be practice predatory behavior sa mga members na may mga pinagdadaan, and that includes minors, especially sa mga Discord, mga Instagram, sa mga Reddit. Dahil lahat to ay nasa pseudo-public domain, ay napapasok ito ng mga bad actors na kaya magpanggap na part sila ng mga community noon. Kaya pag pinanood yung hearing, ang daming interesting points sa process of grooming eh. Kasi these people are not stupid or dumb. Aware sila sa mga behavioral patterns ng mga tao may pinagdadaanan. And they maximize their process of indoctrination through their need to be part in a collective o be part of a group na supposedly naiintindihan sila. Because people or humans are creatures of habit. We build our lives based on our habits and preferences, or kay Burdo, our habitus and doxa.
When these are the unquestioned beliefs, unquestioned perspectives ng mga tao, because it is like breathing na. Hindi natin kine-question ng paghinga, humihinga lang tayo. At for a lot of people, yung kanilang built perspective ay ganoon din. And that's power of algorithms. It can both be a source of reinforcement while at the same time transformation, na kung saan just one wrong click ay pwede ka na mapunta sa rabbit hole ng mga tao na talagang i-groom ka to be violent. This is not to say na automatically victims yung mga bata sa Tacloban. Of course, hindi ganun kasimple yun. Pero maganda maintindihan natin na yung pagkaroon ng klase mga violence, it doesn't form in a vacuum. But rather, it is a process of socialization, radical socialization for people na very vulnerable na. Kaya, it is very difficult for this type of behavior to happen in the Philippines. Especially in a population who is high on getting revenge for people who are outliers of society, especially criminals. Pero, maganda maintindihan natin na providing an explanation is not a justification. Because we have to understand this issue while providing justice para hindi na to maulit. Kaya, ayun lang. Magandang araw sa inyong lahat.